Nakiisa si Eddie Anatan sa mga tsuper sa tigil pasada at kilos protesta ngayong Martes, April 21. Aniya, lugi pa rin siya sa kabila ng pangalawang linggo ng malaking tapyas sa presyo ng diesel. Ngayon pa lang ho mararamdaman ang pagbaba, pero mabigat pa rin po kasi galing tayo sa 50 pesos lang. Dagdag pa niya, tila hindi rin maramdaman ang 10 pisong diskwento kada litro para sa mga jeepney at UV Express drivers na ipinatupad noong nakarang linggo dahil sa limitadong bilang ng gasolinahan na nagpapatupad dito sa Metro Manila. Pili lang po kasi ang gasolinahan na yan, kaya lang dadayuin mo pa kung saan man yan. Tapos pagdating mo man po doon, sasabihin nila hindi available. Makikita nyo naman po, sa ayuda pa lang minamatay ng tao. Tapos sobrang pag-asa, hindi na pag-asa, hindi na ayuda, abuloy na ang nakamtan niya. Kapareho ito ng sentimiento ni Modi Floranda, National President ng Piston. Tapos, siyempre, hindi siya yung magre-resolve doon sa kasalukuyang kalagayan ng sektor ng ating transportasyon. Kahit ang sinasabi nga natin na mas dapat ang ginalaw ng gobyerno yung pagtanggal dito sa isa-isa saka yung sabat sa langis. Sapagkat hindi lamang dapat isang sektor yung makinabang, kundi makinabang yung buong mga mamamayan. Ani rin ni Floranda, maliit lamang ang epekto ng bawas singil sa presyo ng diesel dahil nasa mahigit 100 piso kada litro pa rin ang presyo nito. Pag tinignan natin yung rollback ay maliit, na ikumpara sa laki ng itinaas mula nung Marso, mula nung nagkaroon ng US aggression. Kaya mayroon mang rollback, hindi siya sapat dahil doon sa laki ng kanyang itinaas sa presyo ng petrolyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin kahapon, kontrolado na ng ahensya kung magkano ang minimum rollback at maximum hike na siyang dapat sundin ng mga oil companies sa ilalim ng National Energy Emergency. Sinuportahan naman ito ni Senators Ping Lacson, Joel Villanueva at Win Gatchalian dahil ito raw ay makatutulong upang masigurado na makatarungan ang pagtaas ng presyo. Sang-ayon ako na magkaroon na ng price cap ngayon, dahil dito natin makikita at mararamdaman ni malaking pagbaba ng presyo ng langis. Dagdag rin niya, hindi madali ang pagpapatupad ng price cap dahil maraming kailangan isipin dito. Dahil pag nagkakaroon tayo ng price cap na ganito, ang effect niyan dalawang bagay. Kung malulugi yung oil companies, hindi na sila mag-i-import. At pangalawa, yun na nga, iba naman, sinasagad naman yung presyo doon sa price cap. Kaya ginagamit rin to ng mga iba't ibang bansa as a last resort na rin. Dahil nga baka magkaroon pa tayo, mas lumala pa yung shortage natin. Aning naman ni Senator Amy Marcos, hindi na raw bago ang mandato na ito at dapat ginawang prioridad ng DOE ang pagkontrol sa presyo ng produktong petrolyo bago pa man ang deklarasyon ng State of Energy Emergency. Samantala, patuloy ang panawagan ng mga tsuper na ibasura ang oil deregulation law at suspendin ang value-added at excise tax sa langis kasama na ang bagong petisyon ng Piston na 10 pisong taas pasahe. Kaya naman giit na ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, dapat mas paigtingin ng gobyerno ang pagtugon sa krisis ng langis. Tengang kawali pa rin si Pangulong Marcos Jr. at ang Malacanang sa napakasimpleng panawagan mula nang nagsimula ang krisis na ito. Sigaw naman ng ilang tsuper, wakasan ang sigalot sa gitnang silangan nang sa gayon ay muling bumalik na sa 50 pesos ang kada litro ng diesel. Ito yung dahilan kung bakit tuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo ng langis at ito yung nagdudulot ng pagtaas ng pangunahing bilihin. At kami yung number 1 tinatamaan. Sabi pa ni Ruben, kailangang manindigan ng Pangulo at mas maging aktibo pa sa mga diskusyon patungkol sa sigalot. Suportahan yung panawagan ng mamamayan na kung saan ay itigil na yung gera sa Middle East. Para sa ganon ay mahinto na yung pagtaas ng presyo ng langis. Sa gitna ng paghihirap dahil sa sitwasyon ng bansa, pinapakita ng transport sector ang pagpupursigi upang madinig ng gobyerno. Kailan naman kaya pagbibigyan ng gobyerno ang kanilang mga panawagan? Para sa balitang napapanahon at on-demand, Shim Cantos, Newswatch Plus.